Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin ang ugnayan ng dalawang bansa sa isang bilateral meeting sa Kazan, Russia. Kasabay nito ang anunsyong pagpapalaya sa 24 na Pinoy na 9 na buwan ng nakakulong sa Irkutsk, Siberia. May detalye si Christian Bascones. Christian. Naomi, sa kanyang talumpati, iginiit ni Russian President Vladimir Putin na nagkakaisa ang Russia at mga bansa ng ASEAN sa pagsusulong ng makatarungang kaayusan sa mundo, paggalang sa soberanya at hindi pakikialam sa panloob na usapin ng mga bansa. Sa ASEAN-Russia Gala Dinner, bago ang commemorative summit, sinabi ni Putin na nais ng Russia na palakasin pa ang kooperasyon ng ASEAN sa larangan ng seguridad, kalakalan, pamumuhunan at kultura. Ayon pa kay Putin, nananatiling mahalagang katuwang ng Russia ang ASEAN sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng daigdig. Samantala, makakauwi na sa Pilipinas ang 24 na Pilipinong nakadetine sa Russia matapos ang 9 na buwang pagkakakulong kasunod ng pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Putin sa Russia-ASEAN Summit sa Kazan. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. sa pamahalaan ng Russia na naging kooperasyon nito upang maresolba ang kalagayan ng mga Pilipino. Sa kapihan kasama ang Pangulo, tinalakay din niya ang mga isyu ng politika sa bansa. Kabilang dito ang impormasyong papasok si dating Interior Secretary Benar Abalos para palitan ng isang kalihim. Inamin ni Pangulong Marcos Jr. na nais niyang magkaroon ng mas aktibong papel sa pamahalaan si Abalos. Gayunman nilinaw niya na wala siyang balak magsagawa ng balasahan sa kabinete at binigyang diin na mahalaga ang katatagan at maayos na pagtutulungan ng mga kasalukuyang miyembro nito. Iyan muna ang ulat mula sa Palasyo, Paliseo. Naomi. Maraming salamat, Christian Bascones. Nananawagan ng isang grupo ng mga kabataan sa Ombudsman na pabilisin ang paghahain ng kaso laban kay Senador Joel Villanueva kaugnay ng umunoy paglilihis ng pondo mula sa isang flood control project sa Bulacan. May detalye si Mario Campo. Mary. Naomi, nagsagawa ng protesta sa harap ng Office of the Ombudsman ang SPARK o Samahan ng Progresibong Kabataan para questionin ang pagkantala ng umano'y pagsasampa ng kaso laban kay Senador Joel Villanueva. Ayon sa grupo, mahigit 2 linggo na ang lumipas mula nang sabihin ni Ombudsman Boying Remulla na hinog na para sa pagsasampa ang kasong may kaugnayan sa umano'y kickback nang hindi bababa sa 150 million pesos mula sa isang flood control project sa Bulacan. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin na naihahain na kaso laban sa senador. Pinuna ng SPARK ang pagkakataon ng pagkakaantala kasabay ng mga naganap na pagbabago sa Senado, kabilang paglipat ni Villanueva sa majority block ni Senate President Sherwin Gatchalian. Giit ng SPARK, dapat patunayan ng Ombudsman ang integridad nito sa pamamagitan ng pantay na pagpapatupad ng batas, anuman ang katayuan o political color ng isang tao. Patuloy nating hinihinga ng komento ang Ombudsman ukol sa panawagan ng grupo. At yan muna ang ulat mula rito sa Ombudsman. Ako si Mario Campo ng PRTV News. Nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Mario Campo. Religious groups magmamarcha sa People Power Monument sa June 28 upang ipagpatuloy ang panawagan sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. May detalye si Justine Ignacio. Justine. Naomi, magmamarcha ang iba't ibang religious group sa bansa upang magsagawa ng isang faith-based rally sa People Power Monument sa darating na June 28, 2026. Layunin ng Inter-Religious Leaders Council for National Transformation na binubuo ng mga Katoliko, Protestants, Evangelical at Muslim na ipanawagan ang kaayusan sa bansa at mariing tutulan ng korupsyon. Ayon kay Bishop Ephraim Tendero, tungkulin ng mga lider ng relihiyon na magsilbing gabay sa moralidad ng lipunan at ipaalala na ang pamahalaan ay may pananagutan sa pagpaparusa sa masama at pagtataguyod sa mabuti. Binigyang diin naman ni Bishop Colin Bagaforo na ang pagtanggap sa korupsyon ay sumisira sa moral compass ng sambayanan at binigyang pansin na hindi karapat-dapat ang mga Pilipino
sa mga pinunong korap at mapagsamantala. Tinawag na White Ribbon Movement ang naturang pagkilos upang isimbolo na wala silang pinapanigang kulay sa politika, habang kasama rin nila ang iba't ibang civil society groups na kaisa sa pagpapanagot sa mga tiwaling opisyal. Bukod sa paglaban sa korupsyon, ipinapanawagan din ng grupo ang pagpapatupad na ng anti-political dynasty law at pagbabago sa electoral system. At yan na muna ang latest. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Maraming salamat, Justine Ignacio. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutog din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Abangan ang mas komprehensibong balitaan ng alas 5:30 ng hapon sa Arangkada Balita. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.